Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang hapon sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay nandito dahil sa ating mga pangangailangan na maibsan ang ating mga nararamdaman sa katawan. Subalit, una pong ipinahayag ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito naman ay isang bahaging espiritual na may kaugnayan dito sa ikalawang sitas na ating pag-aaralan. Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 25. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat nalalaman natin na ang kautos ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko datapwat ang kinapupuutan ko, iyaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Napakaganda po ng aralin. Sapagkat tunay na ang kalagayan ng tao, nabubuhay tayo bilang nasa laman. Sapagkat tayo ay maraming mga pangangailangan, katulad ng ating pagkain, mga kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga pananamit, tahanan, o anuman na lahat na kailangan ng ating katawang laman sapagkat tayo ay nasa physical pang kalagayan. Subalit, kung hindi po natin bibigyan pansin ang aral na nauna ng ginawa ng ating dakilang Panginoon, na hindi pa man tayo nililikha, hindi pa tayo isinisilang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Inihanda na ng Diyos ang dapat na susundan ng tao. Subalit dahil nga tayo ay nasa kalagayan ng isang katawan laman na may kahinaan, tayo po ay nadadaig dahil sa pita nito. Kung kaya po, ibinigay ng Panginoong Diyos ang mga kautusan na siyang dapat nating pagbatayan. Subalit dahil nga sa kinalakihan natin at sa ayon na rin sa salit-saling na sabi ng mga matatanda at sa mga nakaugalian bilang namumuhay ng mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinalakihan na natin ang mamroblema, kinalakihan na natin ang magdamdam, kinalakihan na natin ang masaktan, ang magalit, ang mainis, pawang lahat ng yan ay gawain sa laman. Subalit, nakita na ba natin sa ating mga sarili, tayo ba ay nagkaroon man lamang sa buong maghapon ng kasiyahan sa ating sarili na hindi tayo nag-isip ng mga problema? Hindi po, sapagkat tayo'y nadadaig nga ng pita ng laman. Kaya sinasabi dito, ngayon nalalaman natin na ang kautos ay sa Espiritu. Tayo po nabubuhay sa laman. Subalit, ang kautosan ay sa Espiritu bilang pagtutuwid ng ating mga sariling pamumuhay. Kaya inilagay ng Panginoong Diyos ang mga kautosan upang siya nating lakaran, sundan ng sa ganon. Hindi tayo malihis ng landas. Nandiyan na yung mga bawal, nandiyan na yung mga alituntunin o patakaran o pamamaraan ng Panginoong Diyos. Palatuntunan nang sa ganon, hindi tayo magkamali, hindi tayo lumihis ng landas. Subalit dahil nga tayo ay mayroong damdamin, nasasaktan tayo kapag tayo napagsasabihan ng ating kapwa, kapag tayo napapangaralan, lalong-lalo na kung nayuyurakan ang ating pagkatao o ang tinatawag na ego o ang kataasan ng sarili o pride, tayo po ay nagagalit at naiinis sa ating mga magulang kung tayo'y pinangangaralan. Kaya ano po ang ginagawa na pagsaway ng magulang nung naranasan natin nung tayo mga bata pa?
pinapalo tayo upang tayo matuto, malaman natin na may halaga ang lahat ng itinuturo ng magulang natin. Kaya po habang lumalaki na tayo, nakasanayan natin na sa halip ng kautusan na nagmula sa Diyos ang dapat nating sundan. Ang nakasanayan natin yung kautusan na nagmumula sa ating mga magulang. Na kumbaga, naaalala natin kapag yung mga palo na lumatay sa atin, nagiging isang alaala na masakit pala ang magkamali. Subalit, bago pa man mangyari ang mga bagay na yun, inihanda na ng Diyos ang lalakaran ng tao. Ang kanyang mga kautusan ay pawang espiritual. Subalit tayo ay nabubuhay sa laman. Kahit sikapin man natin na magpakabuti, ayusin natin ang ating mga buhay, subalit hindi natin magawa. Sapagkat nariyan ang impluensya ng sanglibutan ito. Nandiyan ang mga kaibigan natin, nandiyan ang may mga masasamang ugali na naghihikayat sa atin, na sa halip na tayo ginagawa natin maayos o matuwid ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, nadadala tayo. Kahit man ang ating sarili, tayo ay bumabagsak na sa halip na magbangon, ituloy, at gawin ang naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang nangyayari po, nalulugmok tayo, nababagsak, na kung pwede sana'y sumuko na. Subalit hindi po dapat ganun, sapagkat tayong lahat ay pinaghahandaan ng Panginoong Diyos. Hindi po dapat tayo'y manahan lamang sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kundi itong sanglibutan ay isang pamamaraan lamang para dumami ang tao, para lumikha ng maraming mga espiritu, maraming mga kaluluwa. Ang inihanda po ng ating dakilang Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Subalit kinakailangan natin maranasan ang hirap dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, umaalala natin dito sa sitas na ito, kahit si San Pablo, tinawag na ng ating dakilang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang gawain dati na siya'y mahigpit, na sinasaway niya o kaya pinapapatay niya ang mga sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoon. Subalit nung tinawag siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain na nabulag siya, dito na ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Subalit siya po sa sitas na ito parang nagdaramdam na hindi niya malagpasan ang mga bagay na dapat sana ginagawa na ang naayon sa Espiritu, subalit nadadaig ng laman. Kahit tayo man po, bagamat tayo ay tumanggap na ng Espiritu Santo, tumanggap na ng mga aral kung paano tayo sumunod sa kautusan ng Diyos, subalit tayo ay nadadaig pa rin dahil nga tayo ay nasa laman. Nawawalan pa tayo ng pag-asa pagkaminsan. Kaya sinasabi ni Apostol San Pablo, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Totoo po, iniiwasan natin, o kaya yung mga kinapupuutan natin, ayaw sana natin na magalit. Ayaw sana natin makapagsalita ng masama sa kapwa. Ayaw sana natin na mapahamak ang ating kapwa. Subalit, bakit po nagagawa natin? Sabi dito ni San Pablo, kaya ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa atin. Sa makatuwid, ang tao kinakailangan tanggapin talaga sa sarili bilang isang makasalanan at maglinis ng sarili sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating dakilang Panginoon nung ialay niya ang kanyang buhay. At sa pananalig natin na sa pamamagitan ng ginawa niya, tayo ay pinatawad na ng Diyos at pinagkalooban niya ng panibagong buhay upang mabuhay dito sa ilalim ng sanglibutan, sa ilalim ng kanyang mga kautusan. Subalit bilang po tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinakailangan po pag-ingatan natin yung mga bagay na inihanda na ng Diyos na dapat nating lakaran. Ang huwag tayong magkamali at huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Bagkus, gawin na natin kung ano ang matuwid, kung ano ang mabuti, kung ano ang naayon sa kalooban ng Diyos. Kung mapapansin natin sa kalagayan natin, tanungin natin ang ating mga sarili.
Pagka minsan gusto natin gabi-gabi manalangin, araw-araw manalangin, tuwing lalakad, tuwing magsisimba, tuwing may pupuntahan, bago umalis ng bahay, iniisip nating manalangin. Subalit dahil nga sa mga kabalisahan, pagka minsan nakakalimutan nating manalangin. Ni kahit bago kumain o pagkatapos kumain, magpasalamat, hindi po natin nagagawa. Kundi ang nagagawa natin sa halip na maalala natin ang Panginoon, maalala natin ang Diyos sa mga bagay na ibinigay sa atin, sa mga biyaya na nasa hapak ng kainan natin. Ang nagagawa natin, pinoproblema pa natin kung ano pa yung mga susunod na pagkain na darating sa atin. Ganyan po ang kalagayan ng nasa laman. Kaya po sabi ni San Pablo, kung meron pa tayong pagkakasala na nandidiyan sa ating kalooban, gustuhin man natin ang isang bagay, hindi natin magawa dahil sa kasalanang tumitira sa atin. Kaya ano po ang kailangan? Bilang tayo nasa katuwang laman pa. Sinugo ng amang nasa langit ang ating dakilang Panginoon bilang pampalubag loob. Nang sa ganon tayo ay patawarin, bigyan niya ng pagkakataon ng panibagong buhay. Mabuhay tayo bilang isang bagong nilalang. Kaya po, sampalatayanan natin ang ating dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis ng buhay. Sa kanyang kamatayan, dapat kasama ng namatay ang ating sarili at sa kanyang pagbabangong muli, dapat mamuhay na rin tayo na bilang isang bagong nilalang. Subalit, hindi po natin kayang gawin yun sapagkat hindi natin kaya dahil tayo ay nasa katawang laman pa. Kaya ang ginagawa po ng dakilang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng isang tagapagpaalaala. Binigyan tayo ng isang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang magmumulat, magtuturo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nang siyang nagiging gabay natin, nag-iingat ng ating buhay. Dahil tayo'y minamahal na ng Diyos at pinapahalagahan na at ibinibilang na tayong isang anak na kung papaano ang magulang nagmamahal sa kanyang anak, ganun din ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin bilang tayo'y tinawag na niyang anak. Kaya po, kung tayo po ay tinanggap na natin ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay, dapat po mamuhay na tayo ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kung tayo ay gumagawa ayon sa sarili nating kalooban, marami pong plano ang Diyos na hindi natin magawa. Dahil lumalaban ang ating sarili, umiiral pa rin ang ating dating pagkatao, natatalo na sa halip, na kasaganaan, kasiyahan, yung mga bunga ng Espiritu na nandidiyan sa ating kalooban ang nananaig, natatalo pa rin ang dating pagkatao, walang iba ang gawain ng laman. Nagagawa pa rin natin magalit. Subalit kung tayo tinanggap na natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kung tayo magagalit, dapat marunong tayong magpahupa ng galit. Kung merong nagkikipag-away sa atin dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ano ang gagawin natin? Sa halip na gumanti tayo ng away, ang gagawin naman natin, ipapanalangin natin siya. Nang sa ganun maglinaw din ang isip ng kaaway natin. Lalong-lalo na kung may nagtutuya, ipanalangin po natin. Ganyan po ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, totoo nga po na magkalaban ang laman at ang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng hilig ng ating katawang laman ay pawang material. Walang pakinabang. Sapagkat ang gusto ng ating sarili katanyagan, kasikatan, ang pagmamalaki, kapurihan, anumang bagay na nakaugnay sa ating mga sarili. Subalit, ang nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, walang iba, ang kapakumbabaan, ang pagsunod, pagpapasakop, nang sa ganun tayo ay makita na ang tunay na halimbawa ng tinatawag na anak ng Diyos. Kaya po, dito si San Pablo po, bagamat gusto niyang gawin ang mga bagay na inihanda ng Diyos, hindi niya magawa. Kaya ano po ang kailangan? Itong kasalanan na tumitira sa atin, dapat po pakawalan na natin yan. Kumbaga, kung ano pa yung nakatago dyan, ilapit na natin sa Diyos,
na sana'y malinis na ang ating kalooban, mapatawad na tayo sapagkat yan po ang nagdidikta. Yan po ang may kapangyarihan magbago ng ating sarili na sa halip sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang nananaig po, bunga ng kasalanan na nindiyan sa ating kalooban. Tayo po ay nadadaig na sa halip gawin natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang nagagawa pa natin yung dati nating pagkatao. Sayang po ang ating pagpapagal. Nakarinig na tayo ng salita ng Diyos. Subalit, ang gusto ng Panginoong Diyos, mabuhay na tayo bilang bagong nilalang. Subalit kapag binalikan natin yung dati nating kalagayan, matutulad tayo sa aso. Matutulad tayo sa baboy. Bakit po? Dahil ang aso, pagkatapos ng isuka, o katulad ng isang tao, pagkatapos na sabihin lahat ang pagkakasala sa Panginoong Diyos, humingi na ng tawad, matutulad sa aso na kakainin muli at magbabalik sa dating kalagayan. Ganon din po sa baboy, na pagkatapos na malinisan, matapos na patawarin na tayo ng Diyos at nagbabalik ng kusa doon sa lubluban o kaya pusali. Dapat po hindi tayo maging ganun. Kundi sikapin natin kung paano nananahana ang Espiritu Santo sa buhay natin. Dapat huwag po natin bigyan ng pighati, kundi pagkalooban natin ng kahalagahan sa ating buhay na siya'y nananahan sa buhay natin. Dahil din sinasabi nga, templo tayo ng Diyos. Dapat ang nananaig na sa ating buhay, yung mga bunga ng Espiritu Santo. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa aking datapot, ang pagbawa ay wala. Yung pagnanasa, gustong-gusto natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero ano pang nananaig? Makita lang natin, parang nagkumukulo ng dugo natin. Gustuin man natin magpatawad, pero naaalala pa rin natin yung dating niyang ginawa. Kaya po dapat, pag-aralan natin, kilalanin muna natin ang ating sarili. Sapagkat kung hindi pa nananaig ang kapangyarihan ng Espiritu sa ating buhay, ang mangyayari kung madadaig pa tayo, matatalo pa tayo ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na dinaranas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Totoo po yan. Tayo man nasa katawang laman. At minsan gusto nating manalangin, pero nakakaligtaan natin. Gusto nating magsimba, nalilibang tayo sa mga makasanlibutang bagay. Gusto natin gumawa ng mabuti sa kapwa, nagpipigil tayo dahil po sa kalagayan pang nasa laman. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, isakbat natin si Kristo sa ating buhay. Dapat siya lahat ang sinusundan natin at huwag na ang ating sarili. Sapagkat tayo po, kapag sinunod natin ang sarili nating kalooban, hindi po tayo matatawag na nagpapasakop o nasakpat na natin ang ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang nananaig pa rin ang sarili nating damdamin, ang sarili nating kalooban, ang sarili nating pag-iisip. Pero kung naririyan ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa ating buhay, lahat po ay magagawa natin. Alalahanin na lang natin sa pananampalataya. Tayo may karamdaman, gusto nating gumaling. Pero bakit hindi tayo gumagaling? Dahil humihingi tayo, hindi maayos ang pagkahingi natin. Dahil ang gusto lang natin, mawala na yung nararamdaman natin. Dahil ang gusto natin, patutuo muna o patunay muna na mayroon ng gumaling, saka tayo mananalig. Ganyan po ang kalagayan ng tao bilang nabubuhay pa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Subalit, pagdating sa ating dakilang Panginoon,
Ano man ang inyong dinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Sa makatuwid, hindi ba natin nakikita, hindi ba natin tinatanggap ang kagalingan, magsisampalataya na tayo, nagumaling na tayo, saka natin kakamtan. Ganyan po ang pamantayan ng Panginoong Diyos. Ganyan po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Subalit ang tao sadyang mapanuri, mapangusga, na sa halip na makinig sa sinabi ng dakilang Panginoon, hihingi pa yan ng prueba. Pumuntay ka nga dyan sa lunduyan, hindi naman gumaling dahil po sa kakulangan ng pananalig. Pero kung tayo po'y nananalig, mauna na muna ang pananalig bago pagtanggap ng kagalingan. Mas kapanipaniwala pa sapagkat sa tao, marami pong mga bagay na imposible. Pero pagdating po sa ating dakilang Panginoon, wala pong imposible. Bakit po? Sapagkat bago pa nilikha ang tao, alam na ng Panginoong Diyos ang lahat ng nakalagay sa ating mga katawan. Alam niya ang mga pangsyon ng utak, ng puso, ng ating mga katawang laman, lahat ng yan, kung saan tumatakbo ang dugo. Bakit po? Kahit nga ang buhok natin, sabi ng dakilang Panginoon, bilang ng lahat. Sa makatuwid, lahat ng tumubo ng buwak mula bumbunan hanggang talampakan, bilang lahat niya ng Diyos. Ano pa ang maitatago natin? Hindi pa nga natin iniisip ang mga bagay-bagay na kailangan natin, inihanda na ng Diyos. Umaalala natin, pangilang araw na nilikha ang tao, hindi ba nauna muna lahat ng pangangailangan? Lahat ng mga nandito sa ibabaw ng sanglibutan, mga punong kahoy, mga tubig, hangin, init, lahat ginawa na ng Panginoong Diyos. Subalit ang tao sadyang mapag-isip. Kumbaga may hangganan lang kasi ang ating pag-iisip. Palagi natin problema, ano kaya ang kakainin ko bukas? Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Eh kung nakatingala lang tayo, wala tayong ginagawa, hindi tayo kaawaan. Pero kung gumagawa tayo, at bago tayo gumawa, manalangin tayo, naggabayan tayo ngayong araw, makakakuha tayo. Ganyan po dapat ang nasa isipan natin. Nang sa ganon, hindi tayo napapahamak, hindi tayo nadadaig ng ating katawang laman, sapagkat maraming mga bagay na gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Pero ang ating katawang laman ay hindi sumasang-ayon, hindi umaayon sa nais ng Diyos, kundi umaayon sa ating sariling mga pita. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Dalawang bagay lang po yan, mabuti at masama. Meron tayong gustong gawin ng mabuti, ang nagagawa natin masama. Meron man tayong gusto, iniingatan na masama. Subalit, kahit nagpipilit tayong gumawa ng mabuti, ang nagagawa pa rin natin yung masama. Bakit po? Dahil nga sa karupukan ng ating katawang laman, sasabihin natin sapagkat ako'y tao lamang. Subalit, hindi po dapat yun ang pamantayan natin, kundi nag-iwan siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang tagapagpaalaala sa atin, tagaturo natin, tagabigay ng mga pagtutuwid. Umalala natin, kahit magtanong tayo sa ating sarili, kapag pagka nagkakamali na tayo, mayroon tayong tinatawag na budhi, na para bang kumukontra sa sarili natin na huwag natin gawin yan, sapagkat mapapahamak tayo. Iyan na po yun, hindi lang natin binibigyan ng pansin. Katapat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Ibig bang sabihin, palagi na lang natin ikakatiran, meron tayong kasalanan. Hindi ba ipinagkaloob na ng dakilang Panginoon ang kanyang buhay? Minsan lamang. At sa minsang nangalinisan at nangahugasan, dapat hindi na po dapat bigyan pa natin ng pagkakataon na maging
isang kahihiyan sapagkat ipinapako natin muli at ibinibilag natin ang ating dakilang Panginoon sa hayag na kahihiyan. Kaya minsan lamang tayo tumanggap ng pagpapala, ng pagkalinga ng Diyos, ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Kaya kung tayo ay binago na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagtawag sa atin, sa pamamagitan na nagmula sa karamdaman at narinig natin ang salita ng Diyos, binago tayo at ginawa na natin matuwid ang ating buhay. Magpatuloy po tayo. Sundan na natin kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. At hindi po dapat palagi nating idadahilan sapagkat ako'y makasalanan. Pwede nating sabihin sa pamamagitan ng paglilinis ng Panginoong Diyos sa pakikinig natin ng salita niya. Kayo'y nangahugasan na sa pamamagitan ng salitang aking sinabi. Sa makatuwid, kung tayo ay patuloy na nagsisimba, patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, nalilinisan tayo. Kaya po, pag-ingatan natin ang ating sarili na huwag nating makaligtaan na magsimba. Huwag nating makaligtaan na hindi tayo makarinig ng salita ng Diyos. Kung papaano ang pagmamahal natin sa ating sarili na pinagkakain natin 3 beses sa isang araw, dapat linggo-linggo rin ang pagsimba. Nang sa ganun, nagiging maayos tayo, hindi tayo nag-aalala dahil sa mga problema na dumarating sa ating buhay, mga karamdaman na nandiyan sa ating mga katawan. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Dadapat nakikilala ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagpakalaban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kaya po dito, titingnan natin ang ating sarili. Tayo'y nasa ilalim ng anong kautusan? Kautusan ng ipagkakasala o kautusan ng Espiritu na walang iba ang gumawa ng kabutihan. Sapagkat magkakalaban po yan. Yung naririyan sa ating kasalanan, kapag hindi po yan naalis, marahil hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos, kaya nandidiyan pa rin yan. Subalit kung palagi tayong malinis ang ating kalooban, araw-gabi, oras-oras tayo nanalangin, humihingi ng tawad sa Panginoon, palaging malinis ang ating kalooban, mananaig pa rin ang Espiritu, mananaig pa rin ang kautusan ayon sa Espiritu, ang gumawa ng mabuti at hindi na magmumula sa kasalanan na nandiyan sa ating kalooban ang ating mga ginagawa. Hindi na dapat magbunga ng ganun. Hindi na dapat palagi nating dahilan, ako'y makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Noon po yun, nung hindi pa natin tinanggap ang ating dakilang Panginoon. Subalit, nung marinig na natin ang kanyang salita, nakilala na natin siya. Tinanggap na tayo bilang anak. Isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, hindi po natin maidadahilan na babalik na naman tayo sa dating gawin. Sapagkat lahat ng ginagawa natin nakarecord na doon, nakasulat na doon. At sa lahat ng pagsisikap natin na pakikinig ng salita ng Diyos, doon na po tayo babatayan o doon na magbabatay ng paghukom sa atin sa lahat ng ating mga nauunawaan, nalalaman patungkol sa kanyang mga aral. Kaya po, dito po, sa mga tumanggap na sa ating dakilang Panginoon, kinakailangan po ang pag-iingat na ng sarili. Na kumbaga may limitasyon na kumbaga kung dati natin ginagawa ang magmalaki, magyabang, magtaas o magbuhat ng bangko, dapat sa kalagayang espiritual bilang tumanggap na tayo, dapat nasa kapakumbabaan na tayo. Sa halip na purihin tayo, ang sasabihin natin, purihin natin ang Diyos, huwag na ang ating sarili. Sapagkat tayo ay hindi na nasa ilalim na ng kasalanan, kundi nasa ilalim na ng kautusan, walang iba ang Espiritu na tayo nagpapasakop na sa Kanya, kaya nabubuhay na tayo sa kabutihan. Dapat yan po ang manaig para hindi po magkakalaban.
sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbakalaban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tawa ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa ilalim ng kasalanan. Kaya po dalawa lang bagay, yung ating pag-iisip, nandiyan ang Espiritu na ibinigay sa atin yung hininga ng buhay. At nandito naman sa katawang laman na ito ang nais, ang makilala, matanyag. Subalit kung ang nais ng Diyos, ang Espiritu natin, masakop ng kanyang Espiritu, walang ibang kapangyarihan ng Espiritu. Pag ito'y magkaugnay, ang magagawa natin ay pawang mga Espiritu din o espiritual na mga bagay na inihanda ng Diyos ng una bilang paghahanda niya pagkatapos nating mamatay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat sabi nga, kung tayo'y magsisiasa sa buhay lamang na ito, tayo ang kahabag-habag. Ano po ang dapat nating paglaanan? Tayo, ipinanganak dito sa sanglibutan, ang katawan natin mamamatay yan. Kumbaga, hihiwalay ang ating espiritu sa kalagayan ng katawang laman. Kung kaya daranasin natin ang kamatayan. At pagkatapos noon, ang buhay na walang hanggan. Yun na po ang kasunod noon. Kaya tayo po, bilang nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng kasalanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, tayo po'y magpatuloy na makinig ng salita ng Diyos, nang sa ganon, manaig ang Espiritong mula sa utos ng Diyos na tayo'y nagpapasakop na doon at hindi na mula sa alitigtigin ng laman na doon po tayo napapahamak. Sapagkat sasabihin natin sa ating sarili, anong abang tao ako? Kundi dapat mabuhay na tayo. Tanggapin na natin ating dakilang Panginoon na tagapagligtas na ating buhay, na inihanda niya ang dapat nating kalagyan doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo bilang tumanggap na ng kanyang mga aral, pagsikapan na natin na sanayin ang ating sarili sa oras-oras, araw-araw na pananalangin, linggo-linggo o anumang oras ng pagsamba, nang sa ganon palaging malinis ang ating kalooban at tayo malapit sa Diyos at hindi tayo malapit sa pagkakasala. Sapagkat tayo po, meron po tayong pagpipilian, buhay na walang hanggan kasama ang kaluwalhatian ng Diyos o buhay na walang hanggan patungo sa kapahamakan. Yan lang po ang may babahagi ko sa oras na ito. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.